Kapwa silang matuturing na kampyon ng kabataan. Dahil ang simple nilang hakbang ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa mga batang Pilipino. Sila ang mga hero na ating itatampok. Kilalanin natin ang doktor ng takbuhan ng mga batang Aita. Yay! At ang patuloy na paglilibot ni Eman para ituro sa bawat bata ang kanilang karapatan. Karapatan na meron tayo. Magandang gabi mga kapatid. Ako si Chris Tew. Kasama ko si Kuya Efren Peña Florida para sa misyong hanapin ang mga hero ng ating panahon na magsasabing, hangad ko'y pagbabago, kaya ako ang kikilos. Dahil ito, ang aking motto, ako mismo. Sa kabila ng kapansanan, nalampasan ni Doc Sel ang inaasahan mula sa kanya ng lipunan. Mula sa panggagamot at pagtulong sa mga batang Aita, hanggang sa pagbibigay inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Narating ni Doc Sel ang hindi nararating na marami sa atin, na may mga normal na paa. Lahat ng tao ay pinanganak na may kulang. Pero naniniwala ako na hindi ito hadlang para makita niya ang kabuuan ng kanyang pagkatao. At ang paniniwalang ito ang pinakamabisang gamot na nais kong ibahagi sa lahat. Dito sa Olongapo, isang doktor ang nagsasabing mas malubha pa raw sa isang sakit ang kawalan ng pag-asa. At sa haba ng panahon ng pakikibaka niya sa nasabing sakit, natuklasan niya na ang lunas dito ay hindi maibibigay ng anumang ospital o makikita sa kahit saang mang butika. Isang taong gulang pa lang daw si Sel nang tamaan siya ng polio virus. Nung 1-year-old pa lang ako, nagkaroon ako ng isang nakakamatay na sakit. Ang tawag doon, polio virus. Kasi na-expose siguro sa dami ng pasyente ko noong Vietnam War. During that time, isang malaking dilema para sa kanya na magkaroon ng yung eldest daughter niya ng isang sakit na yun nga, yung polio. Although nabigyan ako ng oral polio vaccine na isang dose, nagkaroon ng outbreak. Himalang nakaligtas siya mula sa sakit, pero nag-iwan ito ng marka sa kanyang katauhan na habang buhay niyang dadalhin. Lumaking lungpo ang batang si Sel. Ang mga tao, medyo sinisisi siya nung time na yon na bakit siya nagkaroon ng isang anak na katulad ko. Pero muling pinatunayan ni Sel na walang makakapigil sa kanyang sungkitin ng pangarap. Ilang taon ang nakalipas at nakuha niya ang kanyang lisensya bilang doktor. Tinanggap ang lahat ng pasyenteng humihingi ng tulong. May pambayad man o wala. X-ray niya okay naman, normal. Hindi naman kumapit sa lungs. Kaya mo nagagawa yung mga bagay is because you are determined talaga to finish one task na hindi mo uurungan kasi alam mo magbe-benefit to sa mas maraming mga tao. Hindi na nga raw mabilang ang nasagip niyang buhay dahil sa katapatan sa propesyon. At mismo ang matalik niyang kaibigan ang makapagpapatunay nito. I was operated sa isang hospital na hindi nila pag-aari. So after a week, nirelease ako. Since yung bahay namin, mga 5 na lang nasa langit ka na. Kasi 400 steps yun sa grotto kami. Sabi ni Ate Sed, dito ka muna magpahinga sa bahay. Habang yung magpagaling ng ano mo, ng sugat mo. Kasi baka biglang bumuka or whatever kasi mataas nga yun. Napapansin niya sa akin, sabi niya, bakit parang namamanas ka? Bakit parang hindi ka okay? Sabi niya gano'n. Tumuloy-tuloy ako noon after yung first operation ko. Kung tumuloy ako sa bahay noon at hindi niya ako sinabihan na dito ka muna sa akin, wala na.
Hindi ko alam yun eh, patay na siguro ako. Araw-araw na hinahamon ni Doc Sel ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na di aakalain ng ibang taong magagawa ng isang may kapansanan. Sa kanyang paralisado mga binti, hindi na makatatakbo pa si Doc Sel, kaya sinubukan niyang lumangoy at lumipad. Hindi, okay yan. Sabi ko, ayos yan. Kasi yung talagang ganun siya, yung she always go beyond her limitations. Ganun talaga siya. Katunayan, si Doc Sel ang kauna-unahang PWD sa Zambales na may international license mula sa Professional Association of Diving Instructors bilang isang advanced open diver. Bukod daw sa thrill na naibibigay ng pagsisid sa dagat at paglipad sa ere, sa tubig at sa himpapawid, pakiramdam niya'y pantay rin silang mga may kakulangan sa ibang naturingang kumpleto. Pero higit sa kanyang determinasyong lampasan ng kanyang limitasyon, ang ibahagi ang inspirasyon sa mga nangangailangan nito. Taon-taon, dinadalaw ni Doc Sel ang eskwelahang ito para sa mga Aita sa Zambales upang magbigay ng libreng tulong na medikal at makasama na rin ang mga bata. But, pag dito po sa navel, dito sa buong, ito, sa pusod natin, ang sakit, mag-iisip tayo lalo na kapag ang bata is around 1 year old hanggang 10 years old, pwede po natin mag-suspect siya, Sister Nabonata. Panata na nga ni Doc Sel ang libreng serbisyo niya sa mga batang ito dahil ito na ang kanyang adopted Aita community sa Zambales. Salamat mga high school friends. Yay! Regular siyang nagsasagawa ng feeding program at check-up sa paaralang ito. At depende sa pangangailangan ng mga bata, nagsasagawa rin siya ng mga karagdagang aktibidad. Gaya ngayon na may deworming o pagpupurga dahil napansin niyang malalaki ang tiyan ng ilan sa mga estudyante. At sakaling magkasakit man ng sino man sa mga estudyante rito, sagot na raw ni Doc Sel ang pagpapagamot. Yung mga matatagal na dito, mas kilala na siya. Kung meron kami may sakit dito na, may other doctors din pero kung meron kaming hindi matulungan dito, dinadala namin doon sa kanilang hospital. Napili raw tulungan ni Doc Sel ang tribong ito dahil nakita raw niya ang sarili sa mga katutubo. Dahil gaya nila, minsan rin daw inakala ng lipunan na hindi na siya mapapakinabangan. She can encourage them. So that kalagayan na acceptance, full acceptance of how he is. Kung sino nga siya, yung kanyang disability, nakaka-inspire. Mag-aral daw po kami ng mabuti. Tapos habang may nagpapaaral daw po, mag-aral po para po maingat yung dignidad po namin mga katutubo. Lupa'y lalay ni Bathala, malinang kayahan. Ang lupa ay ginawa ng Panginoon. Ang lupa ay ginawa para sa lahat. Hindi ginawa para sa lahat. Hindi naging madali ang daang tinahak ni Doc Sel. At sa kabila ng realidad na umaasa pa rin siya sa suporta ng kanyang mga saklay, nagawa pa rin niyang gabayan at akayin sa pagbagtas sa buhay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pinatunayan niyang hindi kailangan ng mga paa upang marating ang nais patunguhan, kundi ang tiwala sa sariling kakayahan na magtatagumpay sa paglalakbay sa buhay. Ikaw, meron ka rin bang hero na gustong ibahagi sa amin? Ipadala ang kanyang kwento dito sa Ako Mismo, TV5, Barangay San Bartolome, Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-email sa tv5.akomismo@gmail.com upang mabigyan ng parangal ang bayani mo. Muli, ako po si Christiu, kasama si Kuya Efren Peña Florida para sa misyong hanapin at parangalan ang mga makabagong hero ng ating panahon. Ang motto, Ako Mismo.